Father, in the name of Jesus and Holy Spirit, once again, patuloy na lumalapit kami sa iyo at humihingi ng kalinisan at naniniwala kami na sa umagang ito kami patuloy na pinatawad mo, Ama. At kami nilinis mo at binigyan ng pusong dalisay na sa bawat salita na ihahayag mo sa umagang ito ay patuloy na maunawan at maintindihan po namin. At salamat po sa Banal na Espiritu dahil we acknowledge that the Holy Presence is our great teacher. He is our great mentor. He is our great speaker. He is our great equiper. He is our great revealer. And He is our great pastor. Walang ibang magaling dito, kundi siya lamang, Ama. At salamat po sa patuloy na pagkilos mo. At ngayon pa lang, alam ko po na patuloy na kumilos ka na sa bawat isa po sa amin. At dahil po dyan, Ama, nagpapasalamat din po kami for how you bless us, for how you preserve yung buhay po namin, for how you anointed us, and let the anointing of listening be upon us, Ama. Dahil ito po yung pinaniniwalaan at pinanampalatayanan po namin, that every time we release your word, you will also release your power, intense energy to transform our heart, to renew our mind, and to change and upgrade our practical situation. Let your word be honored, be glorified, and be magnified in our heart. And once again, Father, we declare that Jesus Christ must always increase, and all of us here will continue to submit unto Jesus, especially sa mga katuruan mo at sa mga salita mo na mapapakinggan po namin sa oras na ito. We thank you in advance for the victories upon us, Ama. The Holy Spirit is with us, the Holy Spirit is in us, and the Holy Spirit is upon us, Ama. Thank you dahil alam namin that you created us not a loser but always a winner, not a defeated but always a champion, always increasing and never decreasing. We're only above and not beneath, and lenders and not borrowers. All glory belongs to you in the mighty name of our Lord Jesus Christ, your Son. Everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan po. Yan. So, pinagpalang umaga po ulit sa bawat isa po sa atin. Sige po, let us open our Bible sa John chapter 15 verse 7 po. Ayan. At alam ko, some of us, or most of us, kabisado na po ito at lagi napapakinggan ito. At isa po ito sa mga hindi lang favorite na verses ko po sa buhay ko, kundi ito po yung life verse ko po. At naalala ko po, before I enter pag-enroll po sa Smart Module 1, may pinifill out po dun ng registration. At isa sa mga hindi ko makakalimutan dun, yung life verse. Kasi during that time po, wala pa talaga ako at hindi ko alam ko ano yung life verse ko po. At isa sa mga natatandaan ko lang po ay yung John 15:7 po. Kaya yun po yung naisulat ko po. At ito po yung sinasabi po sa verse po nito. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. Amen? So, dito po sa verse na ito, kaya ko po to nagustuhan dahil po dun sa huli po na praise po. Lalong-lalo na yung ask whatever you wish and it will be given you. Amen? So, naalala ko nung bata po ako po yung klase ng bata na kung saan maraming wishes po. At favorite ko nga po yung mga cartoons na may mga patungkol sa wishes. Sino nakaalala po dito kay Aladdin? Ayan. So, yung may lampara na kung saan pag hinimas-himas mo lang, lalabas yung genie, tapos bagaan siya ng 3 wishes. Tama po ba? Then, sino po nakakaalala po dito? Ewan ko lang kung meron pa ngayon, pero yung palabas sa GMA. Alam niyo na po? Yun! Yung wish ko lang. Alam niyo po, every time na pinapanood ko po yun, syempre of course, hindi may iwasan po talaga na maiyak po. Kasi kung titingnan po natin yung mga story po ng mga tao po doon, talaga naman ginagrant talaga. Kasi the purpose yung TV show po na yun talagang mag-grant talaga yung any wishes ng tao po doon na makukuha po nila. At may mga pagkakataon po talaga na madadala tayo ng emotions po natin. Dahil nga sa mga wishes nila na mga natupad. At someday,
nangarap din ako na ano kayong pakiramdam na yung mga katuparan mo ay unting-unting tinutupad ng Panginoon. Amen? So, andun din po yung katanungan na paano naman kung hindi naman natupad yung mga pangarap mo o yung ninanais mo o yung mga wishes mo. Amen? So, sa buhay po natin, alam ko, likas sa mga Pilipino, yung maraming pangarap, maraming kahilingan or wishes. Tama po ba? Alam ko, hindi lang ako yun, pero until now, marami pa rin sa atin na nangangarap. May mga listahan na gustong-gusto na mangyari sa buhay po natin. Some of us, nagwi-wish or nagpi-pray or nangangarap na makapunta ng abroad. Amen po ba? Sino po ba dito nangangarap na makapunta abroad? Dalawa lang po. Di po ba? Nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Siguro lahat po kayo may sarili ng bahay. Amen? Nangangarap na magkasasakyan. Amen? So, nangangarap doon sa may sakit at karamdaman na alam mo yun, na wala ng pag-asa, pero isa sa mga kahilingan talagang maranasan yung kagalingan ng ating Panginoon. So, kita natin talaga marami tayong pangarap, marami tayong inaasa. At isa din po ako na marami din pangarap. At isa pa nga po sa pinangarap ko at pinangarap din ng pamilya ko at ng magulang ko ay talagang kaninang nabanggit po ni Pastor Dudes na maging engineer po. Di po ba? Bata pa lang po. So, nangarap po ako na maging engineer po. And, yun nga po. So, dumating sa punto po na talagang sa mga bagay na hindi inaasahan, pero naniniwala naman po tayo na wala talagang aksidente, lahat ay pinlalo ng Panginoon. At isa po yun sa mga sabihin po natin na iniwan po natin, alang-alang lang po na makasunod po sa ating Panginoon. At yan din yung mga bagay sa buhay ko po na talagang hindi ko makakalimutan kasi yan din yung mga pagkakataon po na talagang yung frustration, yung stress, yung depression po. At alam ko na hindi lang po ako, kundi nadamay din po yung pamilya ko, lalong-lalo na po. Ayan, nandito po yung pamilya ko po na sila mama at si papa. Kasi talagang isa po sila sa mga nangarap po talaga na yung anak nila talaga maging engineer po. For 3 years po, nagtrabaho naman po tayo dyan po sa Batino po as product engineer po. So, but then, nung tinawag na po tayo ng Panginoon, yung po yung pagkakataon po na talagang iwan po natin yung profession po namin. Pero alam niyo po, dahil po sa salita po na ito, sobrang mas lalo ko pong naunawaan at naintindihan na yung tinahak ko pong direction o yung pangarap ko ay higit pala sa pangarap ng Panginoon sa buhay ko po. Alam niyo po yun yung maging human engineer na ngayon ang ipagkakatiwala sa iyo yung buhay ng tao. Pero alam niyo po, bago pa man po dumating po na maging human engineer po by profession ng ating Panginoon, which is yung panawagan ng Panginoon po sa buhay ko po. Of course, hindi ko naman din po talaga makakaya yung mga bagay na yon kung hindi unang inayos po ng Panginoon yung buhay ko po. That's why siya po yung naging unang ininyero sa buhay ko po. Before na gamitin niya pa ako bilang engineer sa ibang tao po. At itong verse po na ito, yung ginamit ng Panginoon sa buhay ko po upang patuloy na mabago po. Basahin ko po ulit. Sabi po dito, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. Before po na maging inspiration po sa akin itong verse po na ito, before po na ayusin po ng Panginoon yung buhay ko sa verse na ito din po yung verse na nagbigay po ng frustration po sa buhay ko po. Pastor, bakit po frustration? Kasi nga po, sabi ko nahiligan ko tong verse po nito dahil po dun sa ask whatever you wish and it will be given you. Di po ba? Napakasarap po pakinggan na marinig sa Panginoon na anak, sige, hilingin mo kung ano yung gusto mo at ipagkakaloob ko sa iyo. Tama po ba? Amen po. At yan yung isang bagay na pinanghawakan ko po. At during the time na tinawag po ako ng Panginoon, sabi ko nga, lahat po daw wala po eh. Lalong-lalo na yung mga bagay na inaasahan ko po, yung 15
pati yung 30 po. Kasi alam naman po natin talaga pag employed ka, may inaasahan ka. Tama po ba? Pero nung time po talaga na i-give up ko po yun, on the spot po, nawala po yung 15 at 30. Ang natira po sa akin, alam niyo po, yung verse po na yan. Pero sa matagal na panahon po, sobra po akong na-frustrate. Why? Why po? Bakit po? Dahil nga po, hinanap ko agad yung whatever you wish and it will be given you. Doon po ako nakafocus po. Kung ano yung hilingin mo, kung ano yung nasain mo, kung ano yung request mo. Pastor Les, ibibigay ko sa'yo. Pero ang laking bagay sa matagal na panahon na na-miss ko po dito, yung nauna po, na sinabi po dito na, if you remain in me, and my words remain in you. Na bago pa man po talaga na mangyari, or ma-qualified, or makapasa doon sa ask whatever you wish and it will be given you, dapat pala yung dalawang bagay na hinihingi sa verse po na ito ay makita at maisagawa ko sa buhay ko. Unti-unti po na binigay po, pinaunawa ng Panginoon lahat dito sa verse po na to. Na sinabi niya dito, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. Bago pala mangyari yung lahat ng ninanasa, request ng puso po natin, demand ng puso po natin, dapat pala yung dalawang bagay ang makita sa buhay po natin. Una, sabi dito, if you remain in me. Manatili ka sa akin. Noong mga panahon po na yon, bagamat marami din pagkakataon po na nag-backslide, lumayo sa Panginoon. Pero nagsumikap pa rin po na makabalik po sa Panginoon. At dumating din sa time na talagang hindi na kumawala pa sa Panginoon po. So, I remain in Him sa pamamagitan po ng pag-a-attend ng Sunday service po, pag-a-attend ng mga activities po sa church, nag-remain ako sa Kanya every time na panawagan ng mga discipleship training, na kahit ilang beses, 2 beses, 3 beses, kumbaga yung po yung winork out ng Panginoon sa buhay ko. At isa sa mga hindi madali po ay yung pangalawa po. Yung sinabi dito, my words remain in you. Kasi possible sa buhay po natin, nasa Panginoon tayo eh. Amen? Present tayo every Sunday sa mga discipleship training program. Pero kung titignan natin, evaluate natin yung buhay po natin. Lahat ba ng bagay na hinihiling natin sa Panginoon ay talagang tinutupad niya. At doon ko nakita po talaga yung anointing. And this is part of anointing. Na ask whatever you wish and it will be given you. And without the anointing of God, hindi mapapasa atin yung mga bagay na hinihiling po natin. Amen po ba? And remember, the anointing is the power, is the wisdom of God. Kaya alam niyo po, nung lumabas po yung, di ba, yearly naman po, ay may mga panibagong direction po. At yung direction po sa taong pong ito is no other than, naalala niyo pa po ba? Naalala niyo pa po ba kung ano po yung direction, yung team po natin itong 2023? Diba? Jesus Christ must increase. Years of tangible miracles. Eh, dito ko po nahalintulad po yung verse po na yun. Sabi po doon, Jesus Christ must increase. Si Jesucristo daw po ay dapat po maitaas sa buhay po natin. Tama po ba?
At yung sinasabi po dito na si Jesus Christ, sabi nga, Christ is the wisdom and power of God. Na kung saan, kung ipipersonal po natin ito, dapat po yung kapangyarihan ng Panginoon, yung karunungan ng Panginoon, lalong-lalo na po yung anointing ng Panginoon. Yun yung mag-increase sa buhay po natin. And without Jesus Christ sa buhay po natin, hindi tayo makapag-produce ng anointing. Kasi siya lang po yung pinaka-source ng anointing. Nag-agree po ba tayo doon? Napakalaking factor or part ni Jesus Christ para maranasan natin yung mga tangible miracles sa buhay natin. And without Jesus Christ, walang miracles. Because He is the author of miracles. Kung babasahin po natin ang buong Biblia, yung mga signs and wonders at miracles ng Panginoon, siya lang ang nakakapag-produce niyan. Di ba nainggit na po ang mga Pharisees kay Jesus Christ? They are both the teachers of the law. Talagang bihasa sila pagdating sa law. Lalong-lalo na ang mga Pharisees, sa ulo nila. Pero alam niyo po, ang pinagkaiba lang po nila. Walang iba. Ang mga Pharisees, every time na nagtuturo, nauunawan at naiintindihan naman po. But then, alam niyo po, every time si Jesus Christ nagtuturo, nagpipreach, nagtiteach ng gospel, alam niyo po kung ano po yung pinagkaiba? May mga signs and wonders and miracles na nangyayari sa mga tao. At yan yung bagay na pinersonal ko po sa buhay ko po, lalong-lalo na po nitong 2023. Paano ko na-connect po dito? Sabi niya po dito, if you remain in me and my words remain in you. Hindi lang sapat na nanatili tayo sa ating Panginoon. Pero ang katunayan at katibayan na talaga tayo ay legit na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Kanyang salita. Dahil dun sa mga salita, yan yung magbibigay ng kapangyarihan at karunungan sa buhay po natin to attract yung mga tangible miracles sa bawat isa po sa atin. Kaya nung time po na pinaunawa po sa akin ng Panginoon, yung if you remain in me and my words remain in you, ito na isang bagay po talaga na hindi ko pinakawalan. Ano man yung mga bagay na mapakinggan ko po, yung ugali na right away attitude. Yung sinasabi kanina ni Pastor Dudes na maging doer. Nung nakuha ko po ito, hindi ko na ito pinakawalan. That's why every time there is opportunity, na gawin po yung salita ng Panginoon. Hindi ko po pinapakawalan sa buhay. Hindi po ako sa nagmamalaki, I'm not bragging po. Ang Kristo Jesus po ang maitaas sa buhay ko po. Pero alam niyo po, unti-unti po, tinutupad at tinupad ng Panginoon yung mga pangarap at yung mga hiling at request ko po sa buhay ko po. Because of this verse. Una, okay lang po isa-isahin ko po. Samantaling yung pagkakataon ko po. Sabi ko nga yung pagiging doer hindi po madali. Kaya ano po kaya pala sinabi niya po sa James 1:22 po, na sinabi niya po, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Ano po sinabi? Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Hindi lang daw po tayo dapat na mataimtim or andun yung focus natin sa pakikinig. That is the first step sa pakikinig po. At alam naman natin, faith comes by hearing and hearing the Word of God.
Pero if we want to experience yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon sa buhay po natin, mangyayari po yung lahat ng bagay na yon kung isasagawa po natin yung salita ng ating Panginoon. At yan yung mga bagay na minarkahan ko sa buhay ko. Dahil yan yung mga salita na napakinggan ko po sa Panginoon through the life of Pastor Dudes. Pastor Les, huwag kang patamad-tamad na pastor. Pastor Les, magbasa ka ng Biblia. At hindi ka lang magbasa, kundi tapusin mo yung pagbabasa ng Biblia. Pastor Les, hindi man magawa ng lahat, huwag kang ma-frustrate, huwag mong hanapin. Ang importante, ikaw ang nangunguna at ikaw ang tagapanguna. Yan yung mga bagay po na baon-baon ko po hanggang makarating po ng Nueva Ecija po. Kasi yung situation po na yon, hindi po talaga naging madali para po sa akin po. Sino ba naman na nagugustuhin mo na nandun ka na sa comfort zone mo? Na masaya ka na doon sa mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Maraming takot, maraming bagay na iniisip. Pero alam niyo po, itong verse na ito ang nagpatatag po sa akin. Ito yung verse po na ito na sobrang napakinabangan ko po. At itong verse po na ito na galing sa Panginoon po, ang sobrang bumago po ng buhay ko po. Kaya nga, inaangkin ko po talaga na ito po yung life verse ko. Kasi maraming bagay ang ginawa ng salita na ito na until now na pinaparanas po ng Panginoon sa buhay ko po. At sa Diyos po ang kapurihan po. Totoo po, na kapag tayo po ay nanatili sa Kanya at ang Kanyang mga salita ay manatili po sa atin, kaya niyo pong ibigay ang lahat ng request na meron po tayo. Para mangyari at maganap yung mga nire-request natin sa buhay po natin, gawin po natin yung dalawa. Na manatili tayo sa Panginoon at yung salita niya mismo, katuruan ni Kristo, manatili po sa atin. Yung sinabing, abide in me, and my words abide in you, hindi lang yung nanatili lang sa atin, na alam po natin, kundi yung salita, dapat lakarin po natin, gawin po natin, at maging doer tayo ng mga salita ng Panginoon. At hindi lang ipapakita ng Panginoon yung mga milagro, mismo ipaparanas, ipapalasap ng Panginoon yung mga milagro. Kaya nung naunawaan ko po ito ng lubusan, sold out na po ako. Wala na akong question dun sa mga salita ng Panginoon po. Kaya nga, alam niyo po yun, isang bagay din po na totoo po yun, na apart from Jesus Christ, we can do nothing. Amen po? But if we will continue to remain in Him, to remain in His Word, to remain His teaching. Sabi dun hindi natin. But your life will become full of anointing. Dahil yan yung mga bagay na pinaranas ng Panginoon sa buhay ko po. At isa pa po na hindi ko makakalimutan na until now, na na-remain sa akin through the life of Pastor Dudes. Sabi nga, Pastor Les, yung lahat ng mga itinuturo mo, pamuhay mo. Yung lahat ng mga sinasabi mo, sikapin mo na makita sa buhay mo. Or should I say, sinabi niya, you must walk your talk. At hindi ko makakalimutan, last verse, yung sa Matthew 23, verse 3. Na shinare niya din po sa akin ito. Na hinanap ko pa po sa notebook ko po. Nasabi po dito, ayan, 23 verse 1, Then Jesus said to the crowds and to His disciples, The teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must obey them and do everything they tell you. But do not do what they do, for they do not practice what they
Alam niyo po yung nag-mark na word po sa akin dito, na sinabi po ni Pastor Dude. Sabi niya, practice what you preach and walk your talk. Kung ano yung pinapangaral mo, i-practice mo. Kung ano yung sinasabi mo, lakarin mo. You must talk. You must walk your talk. And if you don't walk your talk, don't talk. Hindi man gawin ng lahat, Pastor Les, huwag mong hanapin sa mga tao yung mga tinuturo mo. Bantayan mo, hindi ang mga tao, kundi ang bantayan mo, yung sarili mo.